Good day mga katiktik, meron tayo ditong Huawei MatePad T10 9.7 inches mga katiktik. So naka Huawei ID yung ating tablet. At ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin ito tatanggalin. So ito yung nakalagay na code dito sa likod. Kung makikita nyo, AGRK-L09. Yun nga, kapag i-search nyo yung code na yan, is ang lalabas nyan is MatePad T10 9.7 inch. So nakita nyo naman kanina na naka Huawei ID. So unang-una, kailangan lang natin i-turn off ang ating tablet. At dapat mga katiktik, kailangan kasing baklasin ito. Ang baklas nito is dito sa harap yung LCD. Kasi test point po ito mga katiktik. At dahil nabaklas ko na to kanina, yun na yun. Ayan, so tatanggalin, papakita ko sa inyo. Yan, na dapat ito yung babaklasin. Yan, ito yun. So ganito yung mangyari kapag ginagawa nyo yung tablet na ito. Kailangan nyo buksan sa harap. Yung LCD ay ingatan lang mga katiktik dahil ang mahal ng LCD. Kapag na-aksidente nating mabasag yung LCD ay sure ball, mapapakamot na lang tayo ng oras dito. Dahil ang LCD nito is isang set. Ayan, so ito yung mangyayari kapag binaklas nyo. Yan, kailangan nyo ng extra ingat dito para hindi kayo makaabono dito. So yun nga, kapag na-format nyo yung ganitong tablet, kapag mayroong Huawei ID is manghingi po talaga ng Huawei ID. At kapag nakalimutan mo yung Huawei ID, ay kailangan mong ganito yung process, kailangan sundan mo yung ganitong process. So kapag ginawa nyo to is pag format pa lang mabubura yung lahat ng data ng iyong phone. So ang matira niyan is yung built-in apps na lang. So lahat ng dina-download nyo, lahat ng mga files is nabubura. So yun, kaya dito mga katiktik, pag natanggal na natin yung LCD is kailangan muna natin i-disconnect yung battery. So ready ko lang yung software natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung software ang kailangan natin. So ni-ready ko lang mga tiktik. So ito yung test point. Nandito, yan. Yang bilog na yan. So ipapakita ko pa yan ng mas malapit mamaya pagka hawak natin yung tweezer. Kailangan ko lang muna tanggalin yung ano dito, tanggal yung battery. So ito yung mga katiktik, yan. Ayan oh, yung bilog na malapit sa camera. Ito to, yan. Yan lang yung iso-short natin to the ground. Yung bakal dyan, ground po yan mga katiktik. So yun, yun ang kanyang test point. So kailangan natin muna tanggalin tong LCD na to para di tayo mahirapan. Ayan, so yun nga sinasabi ko, unahin natin pagtanggal dito yung battery. Yan, ito, battery muna bago LCD. Yan, pag na-disconnect na natin yung battery, ang susunod naman natin na mga katiktik, yan, is yung sa ating software. So hindi na kailangan na tanggalin pa yung LCD kasi natitis point naman natin. Ayan, tatry lang natin na hindi natin tanggalin yung LCD. Ayan, so napakita ko na yung test point kanina, yung bilog doon na malaki na malapit sa camera. Ayan, so test point na natin, naka-disconnect yung battery natin. Bago tayo mag-test point is dapat naka-disconnect yung ating battery. So yan, ano lang natin. Yan, sa ready natin yung saksak. Huwag mo na isaksak, di mo na nakasaksak yan. Yung nire-ready ko lang. At saka yung ating tools is nire-ready ko lang yung software natin. So pag na-ready na yung software, yung sinabi ko kaninang test point, i-short mo lang yan sa bakal. Yan. Yan yung bakal dyan, tapos yung bilog. Gamit ka lang ng tweezer. At kapag na-test point na, saka mo naman ngayon isaksak. Yan. Diin mo na yung USB Type-C natin. Yan. So kapag na-detect na sa PC natin or laptop, kailangan lang mga katiktik, tanggalin na yung test point. So dahil hindi agad siya nag-detect, hindi ko muna agad tinanggal yung test point. Yan. So yun, pag na-detect na, kailangan mo siyang tanggalin yung battery, yung lagay yung battery. So dahil mahirap mga katiktik, kaya ko tinanggal yung LCD.
So test point natin ulit para mas di tayo mahirapan. Ayan, tinanggal ko na yung LCD kasi mahirap di ma-detect. Ayan, so test point natin again. Ayan, kitang kita naman yan. So nakahugot yun. Yan, sabay saksak ng type C, tapos connect natin yung battery. Yan, pag na-detect na, so ito na, papakita ko yung connection nyo sa computer. Ito yung gamit natin, yung Sigma Plus. Ayan, ito yung palatanda na na-connect na. Meron na siyang USB COM 1.0 detected. Tapos piliin mo dito high silicon 710, and then click mo lang tong service and then remove Huawei ID. Yan. So antayin lang natin na ma-process. Click mo lang tong nag-pop up na yes. So doon sa device manager mga katiktik, pag nag-test point kayo is ma-detect na yon doon. Makikita nyo yung Huawei USB COM 1.0. So yan. Antayin lang natin na matapos yan mga katiktik, at may mabasa kayo dyan na sa software natin yung kanyang model. Lalabas dyan yung kanyang model. Yan. Ito lang, simpleng guide lang natin to mga katiktik. Yan. So pag sa mga nagtatanong kung free ba yung software na yan, paid tools po yan mga katiktik. Hindi mo yan, mada-download mo yan, pero hanggat di mo mapa-activate yan is hindi mo din yan magagamit yung software na yan. So antay lang tayo na matapos. Ayan. So ang akala ng iba, kapag mayroon ka ng computer or laptop is kaya mo nang gawin yan, ay hindi po kaya yan basta hindi mo mabili yung mismong software. So ito yung model number, AGRKL09. I mean pala mga katiktik, hindi mo mapa-activate yung software kasi hindi po libre yung software. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung bakit medyo pricey yung software, kasi hindi po siya libre. Ganun talaga siya mga katiktik. Kaya yung iba dyan na nagpapatanong sa price ng remove Huawei ID is hindi po siya budget meal, dahil nga bukod sa binabaklas pa natin yung unit is may tendency po na magabuno tayo mga katiktik kapag ganun. So kailangan lang mag-ingat. Ingat lang sa pagbabaklas. So yun, ito ay simpleng guide. Ayan na, binabasa na po, konting antay lang. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe ka na rin para maging updated ka sa susunod natin na video. So kahit mga settings lang na mga vlog natin, okay lang yun mga katiktik. Sa mga hindi pa nakakaalam, yun ang pwede nilang mapanood. So sa mga nakakaalam naman kung paano, ay pwede na kayong hindi manood dito dahil alam nyo na yung process. So ito lang ay para po sa hindi pa nakakaalam sa process. So yun, initializing. Kitang kita naman yung model natin dyan mga katiktik na AGRK-L09 diyan sa ating tool. So pag natapos yan, doon natin malalaman kung na-remove na ba yung ating Huawei ID at kung magamit na ba natin ulit ang ating tablet. Ayan, so yun, nakalagay removing Huawei ID, done. Ayan o. So pag nakakita ka na ng ganyan mga katiktik is pwede na natin i-assemble yung ating tablet. So bago ko ginawa yung mga katiktik, kinantay ko muna ng ilang saglit kasi minsan nagwa-wipe po yan. Nagwa-wipe po yung tablet natin. Hindi ko agad yan ginalaw, ina-assemble, kasi kung may LCD sana yan, makikita natin na mag-i-erasing yan. So inantay ko muna ng ilang saglit bago ko hinugot yung ating yung USB data cable type C. At sinaksak ko ulit para kung ma-detect na, kasi doon sa PC meron yang ADB na driver at saka interface. Kapag nakita ko na sa device manager, ay saka ko palang hinuhugot. Ibig sabihin nag-restart na po ang ating tablet, dahil kapag hinugot mo yan bigla pagkatapos ng nag-declare siya ng Huawei ID remove done, at tapos nagre-reset yung yung tablet nyo kasi di nyo nakikita dahil walang LCD, tinanggal natin, is possible na maputol yung pagka-format niya.
Kaya ang ginawa ko, hinintay ko muna ng lumabas yung interface, yung ADB at saka ibang driver doon sa device manager. At nung makita ko na lumabas yon is kailangan ko nang hugutin at ikabit yung ating LCD. So pag lumabas na kasi yun, ibig sabihin naka-on na yung ating tablet. Pwede na natin tanggalin yung battery. Kaya hindi ko pa tinanggal yung battery. So yun, nakita ko na nag-appear na sa device manager yung interface, kaya tinanggal ko na yung battery. Ibig sabihin nag-reboot na yung or nagtapos na yun siya mag-format ang ating tablet. So kinabit ko na ang LCD dito para makita natin kung natanggal na ba talaga yung Huawei ID. Kabit lang natin. Ayan, pati battery. Tapos pagkatapos natin maikabit yung battery, is i-power on na natin yung ating tablet. Power on. Ayan, power on, power on. Baka lowbat mga katiktik, ayaw mag power on. Saksak lang natin. Ayan, ayaw mag power on eh. Tingnan natin kung may laman yung battery. Ayun, mayroon pala 16%. May 16%, so long press lang natin power switch. Makunat siya. 16% ayaw mag-on. Yun. Yan, nag-vibrate na, nag-on na siya. Antayin natin mga katiktik. Yan. Antayin lang natin na mag-open. So, madali na lang yan mag-open dahil naano na natin, napa-restart na natin kanina. Nakita na natin na nag-detect sa device manager. Konting hintay na lang mga katiktik at matatapos na natin at malalaman nyo na kung na-remove na ba talaga. Pero doon sa tools is na-remove naman talaga yung Huawei ID. Yan. So ito yung mga katiktik. Get started. Next. Ayan, skip. Skip. Skip na lang mga katiktik. So minsan pala kailangan mo ring i-connect. So yun, nag-skip siya. Skip. Hindi na hinihingi yung Huawei ID. Minsan kailangan pa rin niya mag-connect sa Wi-Fi para ma-next. Kasi yung iba, yun ang requirement, connect muna sa Wi-Fi bago ma-next or ma-skip. So yun mga katiktik, hindi na natin kailangan dito mag-connect ng Wi-Fi. So yun, pumasok na yung sa home screen ang tablet. Maraming salamat sa panonood.